Yon, welcome sa panibagong video. And today magkakabit tayo ng bracket para sa ating top box. At ang gagamitin nating bracket is itong K3 Tecno. So gaya ng sinabi ko sa unang video natin sa ADB 160, nabili na natin to pero wala pa tayong motor na ADB 160. So ito yung limited edition na 777 lang yung ginawa. So ika 739 tayo nung nabili natin to. Ito. So muntik na tayo umabot sa 777, konti na lang. So 739. So medyo mag-get siya, no, kasi isang buo ito. So limited edition na K3 Tecno. So shout out K3 Rock. So guys, buksan na natin para makita nyo kung ano yung laman nito. Yan. So eto, ayan, meron siyang installation manual. And then tabi natin yun, oh. So ito yung sa right side. Tanggalin natin yung mga plastic cover, ano. Labas muna natin lahat. So ito yung sa kanan. Yan, so sa kanan to. Labas ulit natin. So ito yung bracket sa may parting likod. At ito yung mismong patungan ng top box. At nandito din yung mga lahat ng kanya kailangan na screw. So maganda dito guys, stainless lahat, ano. Stainless yung kanyang mga screwdriver. Yung kanyang mga Allen pala siya guys, hindi siya screw. So mga Allen bolt siya. So wala na. Ayan guys, wala na, no. Ayan. So alisin natin yung box. Manahin natin buksan to. Quality guys. Ayan, no. So ang ganda ng pagka-bakal niya. So naka-powder coated siya, no. Ayan. So, meron din number dito guys. Ito, 739777. So mukha siyang transformer, ano, yan. So set aside natin, buksan natin yung isa. Yun, grabe ang kapal din ng bakal niya guys. Wala akong masabi, ang ganda. So, ito namang kabila. So ang dami kong nakita nito guys, sa Moto Changi ko nakita yung ADB 160. So kulay puti din yon. And then una kong napansin talaga yung kakaibang forma nitong Tecno. And then alam ko sold out na to eh. So ibang design na yung mabibili mo, pero ito yung limited edition. Ito yung pinaka para sa akin, ito yung pinakamagandang design. So presyo nito is around 3,800. So parang nakalis tayo ng 500 pesos. Nabili natin yata siya ng 3,300 or 3,500. So something like that, ano? Basta alam ko naka-sale. So eto guys, pero hindi siyang number dito, 739 over 777. So mamaya pakita natin sa close-up, ano. Yan, oh, grabe. Yo, so ito yung nasa left side. So guys, ito naman sa yan. Yun, ito yan. Yan. So guys, isang buo siya. So naka-bend lang siya, oh. Ayan, oh. Simula dito hanggang dito, naka-bend siya. Ayan guys, yung number niya, no. 739 over 777. So sa kabilang side, wala na dito sa kabilang side guys. So andun siya, at saka dito sa kanyang mismong top box na patungan. Ayan.
739777. So ito may K3 din sa gilid. Guys, ayan oh, grabe ang kapal na, no, kapal ng bakal. So ganito din dito. So ito yung sinasabi ko guys, stainless lahat ng bolt. And then ito, ayan oh, so isang buo yung bakal niya, walang welding. So naka-bend lahat siya oh. So grabe yung machine na ginamit nila dito, ano. So talaga nag-invest sila. Ayan yung design niya dito sa gilid. So makikita natin mamaya guys pag nakakabit na. So pakita ko sa inyo. So guys, ihilid muna natin tong bracket natin, top box bracket. Lagyan natin dito tabi. Pakita ko sa inyo yung ating top box na pinagpipilian natin. Pero meron na akong napili guys, so pakita ko lang sa inyo. So ito yung dati ko pang top box. So ito yung Duhan na scratch proof kung tawagin, kasi coated din yung ano niya. Ito yung design niya na kung makikita nyo. Ang problema ko dito guys, napakabigat niya. So almost 6.9 or sabihin na natin 7 kg ito palang top box na to. Oh, so mga ganun, 6.5 to 6.9 kasi natimbang ko na to. Ayan. So fresh na fresh pa din siya, bagong bago pa to, no. So maganda siya. Actually maganda siya. So siguro sa big bike magandang kabit to. Ayan. So meron yung kanyang locking mechanism, ito coated din siya ng scratch proof, ano. Ayan. So ito yung loob niya. So, tabi natin to. So, ito yung ginagamit ko sa click. Actually, ito yung ginamit ko sa Cordillera. So, magaan siya, napakagaan. Parang wala pang 1 kg to, eh, oh. Sobrang gaan. Ang problema ko naman, medyo maliit. Maliit siya. Itong, anong to? So, asan yung susi? Ito, susi natin. Buksan natin para makita nyo, ano. At saka, ayan. So, isa pa yun sa nahihirapan tayong buksan. Ayan. So, okay naman guys kung mga 1 to 2 days yung travel. Pero kung mga 3 to 5 days, medyo naliliitan ako. Tapos, nakaharang to sa may locking mechanism niya. O sayang space dito. So eto, mura ko lang din nabili to, kasabay ito nung binili ko na itong K3 natin. So naka-sale to sa Moto Changi din sa may Eton Centris. So nasa 900 plus ko lang to nabili. Saka natin. So ito yung problema ko guys, medyo nahirapan tayo, hindi tayo sanay gumamit. Kahit ilang beses na natin ginamit sa click to. Ayan, so kailangan lang ng konting push. So may sandalan din siya ito, plastic din. Ayan, so sec din siya. Maganda, meron siyang reflectorize dito, ano? So patong natin dito. At eto na nga. Eto guys yung aking nagustuhan. Eto yung napagdesisyonan kong gamitin. Ayan. So, SEC Kryptonite. So, ito, somewhere in between itong dalawang to, no? So, ang top box na itsura niya, parang ganito. Wala nga lang ganito dito sa baba. Yung locking mechanism niya, wala dito. Wala dito. So, ito ganun din. So, magaan to. At yung design niya, maganda rin. So, buksan na natin, guys. So, actually, nabuksan ko na to, chinek ko. So, nabili ko ito nung 12.12 sa Lazada. Ayan. So, ayan o. Grabe, magaan siya. So, shout out SEC. Ang ganda ng mga product ng SEC, no? Ayan o. So, baba natin yung box. So, eto guys, may plastic pa siya.
eto, ayan guys. So maganda dito, so black and white yung napabigay sa atin kasi mayroong isang kulay pula nito. So babagay ito sa ating ADB 160 na kulay puti. So maganda ito guys, kulay puti yung reflector na napabigay sa atin, ano yung reflector guys, ayan. At premium na premium, pati yung pangalang SEC dito naka-emboss. So ito yung sinasabi ko, walang mechanism dito. Ito lang sa taas, ayan. So plastic siya guys, buksan natin. Ayan, so may pocket din dito, meron din yung nandun na. And then yung kanyang mismong patungan o yung bracket is plastic pero heavy duty. Ito. At ito yung susi. Ayan, so may protection din dito yung leather kung tawagin. Ayan, nakadikit. Tatanggal naman siya guys. So pag gusto nating labahan, ayan. So naka-velcro siya. Ayan yung kanyang loob. So ito parang nasa less than 2.5 to 3 kg compare dito sa ating duhan. So meron din siyang sandalan. Yan, malambot, may foam din siya, no? So ayan, oh. Diba? So I decided to use this one instead of this duhan and ito. So ito ilagay na lang natin ito sa isang motor natin sa Mio Soul ito. At ito yung sa ADB. Ayan. Grabe, ang ganda. Sana lang stainless din to para hindi kalawangin, ano. So ano pang hinihintay natin guys, kabit na natin sa ating ADB. Ayun. Ilagay natin dito yung ating motor para maumpisa na natin. Pero bago ang lahat guys, may kasama pala itong spare na reflectorized, kulay green siya, no? Ayan. So pwede natin palitan dito. Yan, oh. So, pwede maging kulay green siya. So sa ngayon, mas okay na muna itong black and white. Yun, ikarga na natin. Okay na siguro yung height na ganito, ano, para naabot natin dito. Yan, so mas kita natin, ano. At una, tanggalin na natin yung 4 na bolt dito sa 2, 3, 4. So maganda nito guys, kahit di na natin tanggalin itong stock na grab bar, ano, kakabit lang natin to, papalitan yung bolt na mahaba. So yun guys, nakikabit natin pati yung ilalim niya, okay na. So ayan na guys, baba natin. Tanggalin na rin muna natin itong plastic, ano, para mas makita natin yung kanyang forma. Yan, oh. So naikabit na natin. So ayun yung serial number or yung 777. Yan, oh, ikabit na rin natin itong patungan ng top box. Yan, ganda. So maganda nito guys, yung kanyang mga screw o yung kanyang mga nut, ito yung self lock nut siya, ano, ayan, oh. So hindi siya basta-basta matatanggal.
Naka ano siya. Yan yung may rubber guys eh, no? So kailangan mo gamitan ng tools para bumigay or matanggal. Ayan, grabe ang ganda na oh. Wala siya mga sabit-sabit, makikita nyo ano. At mga stainless lahat siya. Ganun din dito sa kabila. Dito medyo malapit lang ng konti, pero hindi na yan didikit guys, ayan oh. So kahit mauga yan, nakaganyan na siya. And then ganun din dito. Ayan, so napalitan din natin dito ng bolt. Ayan oh. So paikot yan hanggang dito. Yan. So yan yung ating K3 Tecno na limited edition. Ganda. So secure na secure hanggang dito ano. At ngayon subukan naman nating kabit yung ating top box. Guys, naikabit na natin yung ating top box. So bagay na bagay siya no. Ang ganda. Nakikita nyo ano, bagay na bagay dun sa kulay puti natin na ADB 160. Ayan. Ayan o. So ganyan na itsura niya kapag nakakabit na yung ating top box. Pero tatanggalin ko muna siya no, kasi meron naman malaking compartment. And then pag maglo-long drive tayo, eto na yung gagamitin natin top box sa Philippine Loop at saka sa Cordillera. So yan guys. At isusunod na natin yung ating mini driving light at saka yung busina no. So yan ang ating video for today. Tapos na tayo sa ating DIY or do it yourself pagkakabit ng K3 Tecno na top box bracket at saka yung ating mismong top box na SEC. Yan, shout out sa K3 at sa SEC. So hindi sponsored to no. So maganda lang talaga yung product nila. At binili natin to, hindi ito sponsored, pero napakaganda, napaka-quality ng kanilang mga top box at saka yung bracket. So guys, abangan nyo. Papagawa na lang natin yung ating mini driving light. On the way tayo bukas sa Nelson LED sa Bulacan. At saka yung ating busina, no? Saka yung controller ng ilaw. So, yun lang yung kakabit natin. Pinag-iisipan pa natin yung half bracket or crash guard para dito. So, titingnan natin kung makakahanap tayo ng magugustuhan natin na crash guard. So, yun guys. Thank you for watching. Please like and subscribe. At click yung notification bell icon para ma-notify kayo sa mga susunod natin mga video. Thank you for watching. Bye-bye!